Sa mundong ito, marami tayong makikilala. Pero lagi mong tatandaan, hindi lahat ay mananatiling panghabang buhay sa tabi mo. Yung iba, magbabahagi lang sa'yo ng masasayang alaala na magiging bahagi na lang ng nakaraang naging masaya ka. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi naman ganun kalayo ang lugar na kinalakihan ko. At siguradong magiging masaya si Francis. Sisiguraduhin kong aabot sa langit ang mga ngiti niya. Kaya naman, eto, inabot na kami ng dilim sa biyahe. Tulog nga lang ako habang nasa biyahe kami. Hindi kasi ako takot matulog. Nararamdaman ko naman kapag malapit na kami. Nagigising na lang talaga ako. Eddie, buti nagising ka na. Malapit na ba tayo? Oo, malapit na. Naramdaman ko na kasi. Kita mo yun? Doon tayo bababa. Tara na, Francis. Baka makalampas tayo. Kaya naman, eto, tumayo na kami at naglakad patungo sa unahan ng bus. At nang sabihin kong para, aba, nabigla ata yung driver. Ang lakas kasi ng preno. Napahiga talaga ako sa bus, sa gitna. At si Francis, gagi. Natatawa ako. Eto, nakapatong sa ibabaw ko. Gagi talaga. Sa sobrang lakas ng preno, natumba kami ni Francis. Kaya ito, nagsorry na lang talaga yung driver. At tinulungan kami ng konduktor na tumayo. Eksena talaga kami sa loob ng bus. Kaya ito, nung makababa na kami, grabe. Tawa na lang kami ng tawa. Francis, dapat hinalikan mo ako nung natumba tayo. Para mas masaya. Eddie, alam mo, hindi masaya yun. Paano kung nauntog ka tapos wala kang maalala bigla? Francis, hindi mangyayari yun. Ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng mga ganyang bagay. At kahit mawala ka man sa alaala ko, mananatili ka naman sa puso ko. Napangiti na lang si Francis. Halatang kinilig pero teka nga. At kami ay sasakay pa ng isa para makauwi. Kaya eto, mula sa kanto na binabaan namin, naghintay kami ng pwedeng masakyan. Eddie, may dumadaan ba dito? Parang wala nang nadaan ng ganitong oras. Francis, 9 PM pa lang. Ano ka ba? Maaga pa ha? At saka huwag kang mag-alala. Taga dito ako. Kaya ako ang bahala sa'yo. At eto na nga. May nakita akong dadaan na kakilala ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Ate Kiray talaga to. Hindi maganda eh. At aba, tumigil na mismo siya sa harapan ko. Napangiti na lang talaga ako. Uy, Dax, gabi ka na.
Sakay na. Oh, Ate Kiray, may kasama ako. Oh, sino siya? Tomboy ba yan? Ah, Ate Kiray, lalaki yan. Si Francis pala siya. O siya. Sige na, sumakay na kayo at ibababa ko na lang kayo sa may tapat ng bahay mo, Dax. Eddie, bakit Dax ang tawag sa'yo? Francis, iho. Ako nang sasagot sa tanong mo. Kasi yang si Eddie, nung tinulian niyan dati, ay nako. Napakalaki. Ate Kiray naman eh. Dapat pa bang ikwento yun? Pero nasan pala yung asawa mong pogi at mga anak mo? Ay nako, Dax. Alam mo baga kung saan ako galing? Ate Kiray, hindi ko alam at wala akong alam. Nako, yung asawa ko. May nagchat-chat na babae. Pinuntahan ko at sinunog ko ng buhay. Oh, gagi. Totoo ba yan, Ate Kiray? Bakit ba kasi sobrang pogi ng asawa mo? Dax, siyempre maganda ako at nabighani sa akin ng asawa ko. Dahil sa gandang nakikita nyo. Ate Kiray, alam mo, matagal ko nang hinahanap yung ganda na sinasabi mo. Saan ba talaga matatagpuan yun? Dax, ikaw ha? Manang-mana ka sa pinagmanahan mo. Basta maganda ako. O siya, ayan na ang bahay nyo. Ingat kayong dalawa. Ate Kiray, salamat po. Wika ko. Ate Ganda, salamat po. Wika naman ni Francis. Nako Francis, iho. Tama ka sa sinabi mo. O siya, mag-iingat kayong dalawa. Kaya ito, pag-alis ng sasakyan ni Ate Kiray, tumawid lang kami sa irigasyon ng tubig at eto, bahay na namin. Hindi alam ni tatay at nanay na uuwi ako. Siguradong magugulat sila sa pagdating ko. Kaya eto, pagpasok ko sa bahay namin, tulog na si tatay at nanay. Gusto ko sana silang gisingin, kaya lang, halatang pagod sila. Kaya ito, marahan na lang kaming dumiretso sa silid ko. Tahimik lang kami ni Francis, tapos ito, nahiga na kami kaagad. Sa maliit na kama ko. At dahil siguro pagod kami sa biyahe, eto, nakatulog kaagad si Francis. Ako naman, inaantok na din talaga. Ipinikit ko na lang din ang mga mata ko. At bukas maaga akong gigising. Namiss ko kasi ang magtinda ng pandesal. Isasama ko si Francis. At ipapakilala ko na siya kay tatay at nanay. Kaya lang, medyo natatakot ako. Baka pagalitan ako. Pero, bahala na nga bukas. Bahala na kung anong mangyari. Basta ang mahalaga, kasama ko si Francis. At aba si Pinky. Eto, nilapitan ako. Ang pusa akong kulay itim. Namiss ata ako ni Pinky at aba, minamasahe niya yung titi ko. Ganun talaga ang pusa. Minamasahe ang amo nila.